Happy birthday, Kuya! Magandang araw. Umaga pa nga lang ay kanya-kanya na agad eksena ang mga person. Sabi ko kasi ay mag-video muna kami saglit bago kami pumunta sa simbahan. Kaya lang ay kumukontra si kuya dahil nga daw late na kami. Sabi ko nga sa kanya ay ganun talaga dahil vloggeris ang nanay niya, Charis. Assuming. After nga ng misa ay dumiretso kami dito sa bayan para kumain lang sa labas. Ay sa loob pala. Halos magkasunod lang kasi ang birthday nilang magkapatid kaya plan namin ay pag-isahin na lang ang handa. At dahil malaki na nga rin si kuya at nakakaintindi na, siya na rin mismo yung nagsasabi na sa birthday na lang daw ni Sia maghanda. Isinasama ko nga siya sa loob para makapili siya ng gusto niyang cake. Kaya lang ang gusto niya ay yung mura lang. Mas pinili niya nga yung roll cake dahil mura na, marami pa daw chocolate. Halos ayaw na nga rin niya gumastos dahil maghahanda rin naman daw sa birthday ni Sia. Sabi ko naman ay bibilhan ko siya ng cake dahil isang beses lang yun sa isang taon. Nagpabili nga lang rin siya sa akin ng overload na milk tea at parang sayang-saya na niya dun. Kitang-kita mong mas agniningning pa yung mata niya sa milk tea kaysa sa cake. Natutuwa nga ako sa batang ito dahil nakakaintindi siya ng aming pamumuhay. At habang lumalaki nga siya, parang mas lalo akong kinakabahan. Paano ba naman kasi papogi ng papogi? At feeling ko talaga maraming manliligaw to. Ngayong 11 years old na nga siya, nare-realize ko parang ang bilis talaga ng panahon. Dati palagi siyang nakadikit sa akin pero ngayon napakailap na. Kaya kung minsan nalulungkot ako dahil nararamdaman ko na talaga yung paglaki niya. Medyo nako-conscious nga siya dito dahil panay ang biro ko sa kanya. Sabi ko kasi 11 years old na siya, pwede na siya magjowa. Kaya lang ay mukhang wala pa rin siyang pake sa mga ganong bagay at ang palagi niya sinasabi ay bata pa rin daw siya. Pananghalian nga lang rin pala ang in-order namin dito kasi tanghalian na. At syempre, hindi mawawala si Ate Shawi. Aba, ay ipagbalot naman natin ang ating alaga. Tinitake out talaga namin yung mga ganitong tera kasi sayang din naman. Mapapakinabangan pa to ng aming alaga. Kaya sigurado magtataka yung mag-iimpis nito. Baka sabihin pati buto nilunok na. Pero sigurado naman ay matutuwa siya dahil nilinis na rin namin yung lamesa. Hangang-hanga nga dyan si Sia. Balak pa yatang idolin ng nanay niya. Tinuturuan ko nga siya ng tamang pagbalot kapag pumunta siya ng handaan. Charis. Mukhang nakikinig naman ng bata at feeling ko yung nagets naman niya. Umuwi na rin kami pagkakain dahil inaabangan din ni kuya yung best friend niya. Pupunta daw kasi si paring Haris niya. Hindi na rin kami nagtagal dito sa bayan dahil talaga namang napakainit. Buti na lang talaga ang presko din itong service namin. Pwede nga palang arkilahin itong aming bakulong kaya PM lang po kayo sa may gusto. Pwede itong panghakot ng lasing. Kaya kung kailangan nyo ng mga ganitong pang service ay i-PM nyo lang po ako. Anytime, anywhere. Happy birthday, Kuya! Happy birthday, Kuya! Nakatulog na nga nito si kuya bago ko siya kantahan. Inantok kasi kakaantay kay paring Haris niya. Gusto na rin daw kasi niya kainin yung cake kaya lang itong isa mukhang yatang mas gusto pang mauna. Hindi naman siya may birthday. Binigyan na nga lang siya ni kuya ng toppings para lang matapos ko yung kanta. Nakakatuwa pa nga talaga namang may pag-pray pa. Itinabi ko na rin agad yung cake dahil talaga namang hindi tinitigilan ni ate girl. Cake? Nilinisan ko na nga rin si Sia dahil talaga namang hindi ko na rin maitsurahan. At kahit nga kainitan ay magkakape pa rin tayo. Ganito dito sa Linang. Hindi talaga kumpleto ang araw ko kapag walang kape sa hapon. At sigurado makikisalo na naman to si Sia. At kahit nga timplahan ko siya ng gatas sa para sa kanya, mas gusto pa rin niya talaga itong iniinom ko. Kaya kung minsan ay hindi na rin ako halos naglalagay ng kape o di kaya naman ay itinatago ko sa kanya. At ito lang ang simpleng ganap sa kaarawan ni Kuya. Salamat sa panonood. Bye-bye!